Magandang hapon po sa inyong lahat, lalo na po sa viewers natin ngayon sa ating Facebook Live. Welcome to another episode of AFP MBAI's Money Talks Usapang Investments. Ako po si Jaa Paloma, Product Development Supervisor ng Marketing Division, at ako po ang inyong makakasama sa remaining episodes ng ating third season. Ready na po ba kayo for our free financial management lesson? Before natin ipakilala ang ating resource person, we're encouraging everyone na mag-send ng mga questions nila tungkol sa topic natin this afternoon through the comment section sa ating Facebook Live. We'll answer your questions later pagpatapos na po ang ating episode. Kung kayo naman po ay may AFP, MBAI related questions and inquiries, paki-message lamang po ang ating Facebook page or paki-email po kami sa mail@afpmbai.ph. Bukod po dyan, may dalawa po tayong random sharers na mananalo ng 2,000 pesos each. Kaya huwag niyo pong kalimutan na i-share ang ating episode today sa inyong Facebook profiles. Please make sure lang po na nakapublic ang inyong profile para makita namin ang inyong shared post. May kukontak po sa inyong AFP MBAI marketing team member kung kayo po ay isa sa ating lucky sharers. For now, let's welcome our resource speaker, who's a registered financial planner and a personal finance blogger, Miss Janice Sabitsana. Hi, Ja. Good afternoon. Kita niyo na Good ba ako? afternoon po, Miss Janice. Yes, very clear po. Yes, good afternoon sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood ngayon, yung mga nag-live, sumusubaybay sa atin ngayon. Good afternoon po. How are you, Ja? Okay naman po, Miss Janice. Kayo po, kamusta po kayo? Okay naman din. Excited ka na rin bang matuto about, or I am sure you're already familiar, pero ang ating kayong mga viewers, excited na rin matuto about long-term investing? Pwede niyo I'm po bang sure po pakitype na sa excited ating, sila. yeah, pwede kaya nilang itype sa ating comment section, sa comments, kung excited na rin ba silang matuto this afternoon? Tingnan natin kung may nanonood ba sa atin. Yes po, Ayan. Miss Janice. Actually, right now we have viewers from Catanduanes. Actually, madami nga pong nag-good Wow. afternoon sa inyo ngayon. Good afternoon sa lahat po ng mga nanonood sa anmang panig ng mundo at ng Pilipinas. Ayan, very exciting ngayon siya ang ating pag-uusapan dahil we're going to talk about long-term investing. And kita nyo ba ang aking screen or not yet? Should I Wala pa share po, na? Miss Janice. Yes po. Ayan. Okay. Sige, try ko dyan. I-try kong i-share ang aking post only. Ayan. Ang nakikita ko dito ay who can share host only. Tama ba to? Okay, share screen. Who can share host only. And it won't proceed. Paano ba natin ito i-share? Wait lang po. I think we're having some technical Yeah, okay difficulties, lang po yan pero habang, i-resolve oo, po natin agad yan. oo, okay lang yun. Kasi I'm sure yung iba naghahanda pa lang na mag-join. So yung mga wala pa dito, i-invite nyo na rin yung mga friends and family members nyo na manood para matuto rin sila. Di ba, Ja? Yes Okay po, na raw, that's Ma'am true. Janice. Paki-try Okay, po ulit. thank you. Who can share ulit? Host only all participants. Sige, try ko ang all participants kung ma-share. Hindi siya nagpo-proceed eh. Okay. Yan, host only pa din.
Share screen. Ayan, sige. Ayan, nakita ko na po. Ayan, nakikita nyo na ba? Yes, Miss Janice, Nag-appear na clear ba? na po. Ayun, Yes thank po. you naman. Ayan, pasensya na po kayo. Ayan. So, but don't worry because it's gonna be an exciting, hopefully exciting session. At simulan ko na po ito sa question natin. If you plant a seed today, do you expect to see a tree tomorrow? May tutubo na ba kaagad na puno pag nagtanim kayo ng isang maliit na buto ngayon? At ang sagot po natin dyan ay syempre hindi, di ba? And it's the same with investing. It takes time, it takes patience, at kailangan din nating i-nurture o alagaan muna ang ating itatanim, ang ating investment. And over time, tutubo din ito and hopefully malaki ang tutubuin ng ating investments. Kaya sa hapong ito ay pag-uusapan natin ang long-term investing, the slow and steady path to wealth. Una pag-usapan natin, ano nga ba ang investing? Maraming ibig sabihin, maraming meaning ang makikita nyo online about investing. But basically, it's to grow one's money over time. It's different from saving kasi pag nag-save tayo, di ba, pag nilagay natin sa isang regular savings account ang ating pera, we don't expect much from it. Hindi siya ganun kalaki ang itutubo. Unlike pag investing, we put our money in an instrument or a project or a business and we are expecting natutubo ito after a period of time. 'Di ba? So kung halimbawa nag-invest ka ngayon ng 1,000 pesos, pag nilagay mo ito sa isang investment instrument, you are hoping na after some time, after a few years, tutubo ito ng mga ilang percent, depende kung saan natin ilalagay. 'Di ba? Ganun po ang goal natin sa pag-i-invest. We want it to grow over time. Sa pag-i-invest, first, you work for money. And then, you let your money work for you. So, ganun naman talaga nagsisimula, di ba? Una, kailangan nating magtrabaho, kailangan nating kumayod para tayo ay mag-earn. Pero pag tayo kumikita na, we have to make sure na nagtatabi rin tayo ng para sa savings para makapag-invest tayo. Kapag nag-invest tayo, we're also letting our money work for us. And mamaya i-explain ko pa sa inyo ang ibig sabihin yan. Because the more your money works for you, the less you have to work for money. So sa hapang ito, pag-uusapan natin, una ay financial status. This is where we ask the question, where are you now in terms of your finances? Second, pag-uusapan natin ang ating mga financial goals. Where are you going? What are your goals? What are your dreams? Ano ba yung mga pangarap mo? And third, we'll talk about how you will get there or how will you achieve your goals. And this is by knowing kung saang investments natin ilalagay ang ating pera. Hey, ikaw ba dyan, excited ka nang matuto? Are you excited to know all this afternoon? Of course po, Miss Janice. This is one of the things that I look forward to because learning about these things po would actually help us achieve financial independence and stability. And I think yun talaga yung goal natin as individuals. Tama po ba? Tama, you're right. Kaya wag na natin patagalin pa dyan, no? Simulan na natin. Financial literacy is literally at your fingertips now, di ba? In this day and age, napakadali ng mag-research, maghanap ng mga investment opportunities online. Mag-search ka lang sa YouTube how to invest or how to invest in, let's say, stock market, UITF or mutual fund. Ang dami-dami ng mahahanap na mga results. Ang dami ng mga influencers, mga financial experts na nag-share, di ba? Pero bakit nga ba kahit na ang dami ng mga ganitong programa, kahit si MBAI, very grateful tayo kay AFP MBAI kasi meron silang mga programang ganito, financial literacy programs na naglalayong makatulong or mag-spread ng financial literacy sa mga miyembro. Are you thankful po ba sa lahat po ng mga nanonood? Are you learning po ba sa mga financial literacy programs na ibinabahagi ng AFP MBAI? Kasi I'm sure it's not the first, di ba? Yung mga nakaraang seasons, ang dami ring mga isinare na programs on how to invest, how to save money. Ang dami-dami na po niyan, di ba? At marami po tayong natututunan. However, despite the availability of these resources, bakit kaya ang dami pa rin sa atin ang hindi pa rin nagsisave
or hindi pa rin nagsisimulang mag-invest, takot pa rin mag-invest, at yung iba pa nga, dahil sa kagustuhan na tumubo kagad ang kanilang investment ay minsan napapasama pa, napupunta pa sa mga scams, nalulugi ang pera. Nakakalungkot po, di ba? Pero that's what's happening. Nakikita po natin yan. Maybe meron tayong mga kaibigan o kapamilya na nalugi, na scam, and we don't want that to happen to us. So, bakit nga ba ganito pa rin ang ating financial status? Hindi pa rin tayo ganun ka ka-adapt in terms of financial literacy. And in a series of studies, i-share ko lang po if you don't mind, sa isang series ng studies na pag-alaman nila na financial literacy is not enough. Hindi daw po enough na tinuturuan lang tayo paano mag-budget, paano mag-save, paano mag-invest. Although those are important, syempre kailangan yun, importante yun. Pero meron pa daw dapat na tayong ituro. And that's what we call knowing your relationship with money. So ano ba to? If I may ask, what is your relationship with money? Ano ba yung money para sa'yo? Ito ba ay source of stress kapag napag-uusapan ba ang pera? Nakakaroon ng hindi pagkakaintindihan, nasa-stress ka, or parati mo na lang iniisip na, ay, kulang na naman ang aming pera, wala na naman tayong pambili ng bigas, or dumaan lang sa mga palad natin yung pera, di ba? Ganun, medyo negative yung ating relationship with money. Or maybe ikaw naman ay sobrang takot magkaroon ng pera kasi maybe you have this fear na the money is, or you have this belief na money is the root of all evil. But hindi naman dapat ganun kasi it's actually the love of money which is the root of all evil according to the Bible kung nabasa or narinig niyo po yan before. So, our relationship with money is important kasi this is what will dictate or will help us kung paano ba natin i-handle yung ating pera sa ngayon. Ikaw ba dyan, ano ba yung iyong upbringing when it comes to money? Ano ba yung mga naituro sa iyo ng parents mo or nakita mo from your parents while growing up when it comes to money? May mga ganun ba? Sa akin naman po, growing up, actually, when I started working na nga kasi nung bata kami, hindi naman kami natuturuan talaga humawak ng pera. Of course, hindi mo siya matututunan talaga unless you're really there na. So, and Correct. in school naman, hindi rin siya part ng curriculum, yung financial literacy or financial planning. Actually, I think yun nga yung isa sa mga bagay na dapat ilagay sa curriculum ng students ngayon. Kasi matututunan mo lang siya once you get there na, once you started working na. And when you get there, I think that's the part na I'm very grateful for my parents kasi they really guided us po kung paano namin i-handle yung finances namin. So, nung dumating yung sahod namin, it's not really about them being pakilamera sa kung ano Yes. yung kinita namin. Pero they really helped us kung paano namin i-allot yung finances namin. Hindi siya immediately na porket nagkasahod ka, dapat gastusin mo kaagad. Or parang Yes. you think na you deserve this kasi first paycheck Oo. mo, gagastusin mo siya kaagad. No. Sa amin po, growing up, especially when we started working, our parents actually taught us kung paano po siya i-allot in different kinds of Wow. savings and investments. Hindi siya agad gagastusin. And Wow. Oo. meron kaming syempre kapag nasa household na isa-isang household kayo, mag-share kayo sa utilities, sa bills. Mhm. So, tinuruan kami ng parents namin how to budget our money. And I think that's one of the things na dapat na ituro din talaga to our youth, especially dun sa mga nakakahawak na, marunong na humawak ng pera. Kasi you cannot just spend money immediately just because you have it. Dapat kaya natin siyang i-budget and i-manage. Yes, absolutely. Ang galing ni Ja. Kayo ba, ganon din ba ang pagpapalaki sa inyo ng inyong mga magulang or ganon din ba ang inyong naranasan? Actually, you're very lucky, Ja, kasi
naturuan ka at a very young age, no, how to manage your finances, paano mag-budget, kahit yung pag-share ng mga utility bills at home, that helps a lot kasi it helps you to be responsible pag ikaw ay nagkaroon na ng sarili mong kita, di ba? Pag if you have your own family, you have that experience na mas madali ka nang makakapag-adapt and adjust sa bagong financial situation mo. And again, hindi po lahat ganito ang pagpapalaki ng ating mga magulang while growing up. And in fact, actually, when I was a kid, hindi kami allowed na makisali sa mga usapan tungkol sa pera. And mahirap din ang buhay namin while I was growing up. Kaya nga, I took a leap of faith na mag-aral sa kolehiyo para hopefully makagraduate, makapag-aral, at mapag-aral ko rin ang aking mga kapatid. And by God's grace, nangyari naman yun. And there was a season in my life na nagkaroon ako ng fear of lack of money. So parang dahil lumaki kami sa hirap, mahirap ang buhay, halos walang pera sa bahay. Parang I was constantly working and hustling. Kung ano, I have a full-time job na tapos meron pa akong mga part-time jobs because I had this feeling na paano pag naubusan ako, babalik na naman ako sa dating mahirap na buhay, yung halos wala kaming makain, walang pamasahe. So it's very important talaga dyan. Thank you for sharing, by the way. It's very important na alam natin yung ating relationship with money and assess yung ating childhood memories, yung mga beliefs natin about money because this will help us kung paano natin i-handle yung ating money ngayon. And reassess, is it still serving you? Tama pa ba tong beliefs mo about money? Nagsuserve pa ba to sa'yo? Or is it time for you to change your beliefs, to adjust? Kasi baka naman it's holding you back from achieving your financial goals. Yung iba kasi dyan, if I may share lang, hindi sila nagsisave because of this belief na kapag nag-save daw sila sa mga piggy banks, ganun, ay magkakasakit. Or parang pinag-iipunan nila yung kanilang pagkakasakit. Which I believe is no longer applicable ngayon kasi we can never tell lahat pwedeng magkasakit, lahat may pwedeng mangyari. Hopefully not, no? Pero dapat pa rin na nagsisave tayo for the future, for emergency fund, and for our financial goals. So that's our first assignment. Medyo napahaba tayo sa relationship with money. Pero sa lahat po ng mga nanonood, try nyo po i-assess ano po ba yung relationship nyo with money. Is it positive or negative? And try nyo pong i-adjust kung ano po ang mas makatutulong sa inyo in terms of improving your financial situation. So move on po tayo. So sa ating pag-i-invest, first we need to know where we are right now. Parang pag nagbubook tayo, 'di ba? Pag nagbook tayo ng Angkas or Grab, ang una natin ginagawa, 'di ba, yung pickup location. We set the pickup location before we choose the destination. So this is where we're going to ask ourselves or assess our financial status. And we can do this by knowing our SALN. Ano ba ang SALN? It's the statement of assets, liabilities, and net worth. Siguro naririnig natin or napakinggan natin, nakita natin sa TV, minsan may mga public officials, government officials, yung mga mayayaman na inaalam yung kanilang SALN. Pero tandaan po natin, it's not only for those who have a lot of money. Kahit tayo po, pwede po tayong gumawa ng ating sariling SALN. If you just go to Google and search SALN or net worth template, may mga makikita po kayo doon. But kahit ganito kasimple yung nasa board, kung nakikita niyo po, isulat niyo lang po ang inyong assets and liabilities. Ano ba yung assets? These are the things that you own. Kasama na yung inyong cash, kung meron kayong pera sa bangko or cash on hand, and mga investments or savings accounts, ilista niyo po yun. Magkano ba ang savings ko ngayon sa BPI? Magkano ba ang investments ko ngayon sa AFP, sa AppsLive, kung meron man? Meron pa ba kayong ibang investments? And you can also include non-earning long-term assets like house and lot, furniture, vehicles, jewelry, ilista niyo po yan. And get the subtotal. Isulat niyo po, ay ganito pala karami yung aking assets ngayon. And then sa kabilang side, ilista naman po natin yung ating liabilities. Ito yung what you owe. Ano yung mga pagkakautang mo. So it includes credit card debts kung meron, mga personal loans or loans sa lending, or may mga long-term debts kayo kagaya ng vehicle loan,
housing loan. So kung sa assets nilagay nyo yung current value ng inyong house and lot, for example, dito sa liabilities, ilagay nyo kung magkano pa yung balance na binabayaran nyo sa house na yan kung kinuha nyo siya sa loan, through a loan. So ilagay po natin dyan. Nagigets niyo po ba yung mga nakikinig po at nanonood sa atin sa Facebook Live? Nagigets niyo po ba ang ating SALN? Easy lang naman po, di ba? So try niyo po ito. So, i-total niyo po lahat ng assets, i-total niyo po lahat ng liabilities, and to get your net worth, i-minus niyo po. Assets minus liabilities equals your current net worth. Nagets mo rin ba yan dyan? Nagawa mo na ba yan? Na-try mo na ba yan? Yes po, Miss Janice. Actually, this is one of the things that I learned po sa basic accounting namin Oh, preparing SALN. yes. Di ba very helpful siya to know where we are financially in terms of our net worth? Negative ba? Positive? Or ano ba? Dito lang natin malalaman, di ba, Ja? Yes po, kasi dito natin malalaman kung ano yung financial status natin, kung tayo ba ay medyo lubog sa utang Correct. or Oo. nakakaginhawa ba tayo ngayon, di ba? Mm-mm. Yes, that's right. And sabi nga nila, medyo mahirap harapin ang katotohanan, but remember that truth will set you free. Sabi nga, 'di ba? So huwag kayong matakot gawin itong salin nyo. Gawin nyo after ng relationship with money, assessing your relationship with money. Ito naman yung sunod nyo. So gawin nyo, ilista nyo lahat ng assets and liabilities and get your net worth. Next naman is to create your budget. So kung hindi pa kayo nagba-budget, it's your chance to create your budget. Ito ay yung cash flow statement nyo. Magkano ba ang inyong income? Saan nanggagaling ang inyong income? Pwedeng galing sa salary kung nagtatrabaho kayo, kung meron kayong mga freelance business or mga kung ano man ang pinagagalingan, remittance, or pwedeng sa government benefits, ilista niyo po lahat ng pinagkakakitaan niyo, yung income niyo every month. Kahit estimate lang. And then, ilista naman natin yung ating expenses. Saan ba napupunta ang pera niyo every month? Well, does it go to your rent or house mortgage? Electricity, mga utility bills, alam naman natin yan, di ba? Tubig, internet, and of course, food, groceries, lagay po natin lahat yan. Then, get the total. Magkano ba ang income nyo? Magkano ang expenses? And then, get the difference. Income minus expenses, may natitira ba? May napupunta ba sa savings? Meron ka pa bang pang-invest? Nakakapagbigay ka ba sa church or nakakapagbigay ka ba sa mga kapamilya mo? So this is where you could find or you could see kung saan nga ba napupunta ang inyong income. And it's important because this is the foundation. Bago tayo mag-invest, alamin muna natin may capacity ba tayo to invest in the first place, di ba? Kasi kung wala, then you have to make adjustments. Kaya nga dito, dahil gusto natin makapag-invest for our long-term goals, first, adjust your expenses. Alamin mo, alin ba dito sa aking mga monthly expenses ang pwede kong bawasan, pwedeng magtipid kami sa ganitong food kung hindi naman kailangan or ganitong expenses, yung mga wants. So it's important na unahin natin syempre yung ating needs over our wants. But I'm not saying na totally tanggalin lahat ng wants. Hindi naman pwede yan, di ba? Kasi sabi nga ni Jack kanina, we deserve it. Pero wag naman yung sobra-sobra. Alamin din natin kung ano yung tama at pasok sa budget. So first, adjust your expenses, and number two, find ways to add additional income, to earn additional income. Tingnan niyo po, baka mayroon kayong pwedeng maging side hustle after your full-time work na hindi naman makaka-affect sa full-time work nyo. Tingnan nyo kung meron kayong pwedeng gawing business, either online, yung mga iba, ang dami nang nagla-live selling ngayon, di ba? So, try to find out kung anong pwede natin gawin para madagdagan ng ating income para magkaroon tayo ng pang-save and invest. Okay? And in the start, ang formula natin, income minus expenses equals savings. Kung anong matira, yun ang pang-save. Pero after that, i-adjust natin yung ating formula into income minus savings equal expenses para non-negotiable na yung savings, 'di ba? Pina-prioritize na natin yung savings because we have financial goals. So yun po yung una, know where you are in terms of your finances by doing your SALN and creating a budget.
All right. So sa pangalawa naman tayo, we're done with where we are right now. We know where we are right now in terms of our finances. Next is, where are you going? Saan ka naman papunta? What do you want to achieve in life? Ano ang ating mga financial goals? And here, I suggest that you take note, write down of your goals. Ano pa man yan? It can be personal goals, it can be financial goals, relationship goals, or kang ano-ano pa man. Basta isulat nyo lahat yan. Kasi alam nyo po, ang mga goals natin, kahit sabihin natin it's relational or personal goals, meron yan kaakibat or meron yan equivalent na price tag. Sabihin natin, gusto kong magpapayat. Ako, that's one of my goals. Gusto kong maging healthy and fit. And in order to do that, of course, I need to exercise, di ba? Pero meron din yan price tag. Kailangan ko ng mga healthy food, kailangan ko mag-invest sa pang-exercise, pwedeng sign up ako sa gym, pwedeng bumili ng mga pang damit pang-exercise, and kung ano-ano man. So there is always a price tag sa ating mga goals. So ikaw, alamin mo, ano ba yung iyong mga goals? Pwedeng, kung ikaw ay may mga anak, meron kayong mga anak, maybe college fund ng inyong mga anak, or you can start saving up for your retirement. Pwedeng gusto mo, next month, Pasko na, di ba? So maybe may mga gusto kayong bigyan ng regalo, o ilagay nyo yan. Sino-sino yung mga gusto nyong bigyan ng regalo, how much kaya ang magiging budget niyo for that. Write everything down. Gusto niyo mag-travel with the family, mag-Boracay, or out of the country, or simply pumunta ng Tagaytay, or Tanay for overview, yung magandang view doon, di ba? So write everything down. Maybe it's a bigger goal. You want to have a bigger house, you want to upgrade your car, or you want to go to Japan, 'di ba? Ikaw pa siya, ano-anong mga goals mo? Pwede mo bang i-share sa amin? Actually, ako po, I have a personal, relationship, and travel goals. Yes, So, oo, tatlo po tama. yun, di ba? Oo. So, personal is that meron akong specific amount of savings na gusto kong ma-achieve. Mhm, So, yun. by next year, hopefully. And Yes. then, Do you have a label for that goal? Ano ang purpose ng goal na yan, if I may ask, Ja? Is it for emergency fund, or what's the purpose of that savings na pinag-iipunan mo? I actually want to build an emergency fund po. So, siguro, Okay. kasi nung nag-pandemic, one of the things na na-experience ko is yung bigla kaan kaming nawalan ng work. And it Totoo. was very difficult, especially if wala kang emergency fund, kasi yung mga bills mo tuloy-tuloy pa din eh. So, That's right. hindi hihinto yung mundo just because nawalan ka ng work, diba? So parang doon Mm-mm. ko na-realize yung importance ng emergency fund. So that's one of the things na I really want to build. So that's my personal goal po. And I think a reasonable emergency fund would be around 3 times your current monthly, diba? Mm-hmm. Monthly salary para to make sure na it can cover you in times of needs. Yes. You can start with, kung mahirap para sa inyo na mag-save for an emergency fund na worth 3 months of your expenses, you can start with, let's say, 1,000 kung yan ang kaya nila, 'di ba? Yes. Kasi Mm-mm. 1,000 is better than nothing. Kasi yung iba talaga, Opo. kahit malaki yung kinikita, halos walang emergency fund. Halos zero ang emergency fund, or negative pa. So, first goal natin, o sige, 10,000 kung okay na yun. Kasi Mm-mm. paano pag biglang may naramdaman ka and you need some money for check-up kung wala kang HMO, or kailangan mo ng gamot, paano ka kukuha ng pang-emergency fund mo, 'di ba? Ng iyong pangbili ng gamot. Second, tama si Ja, you can opt for 3 months worth of monthly expenses for your emergency fund. Pero what I really recommend Ja is to have at least 6 months worth of emergency fund, or 12 kung kaya, 12 months worth Yes of po. expenses na emergency fund. Kasi like what you said, during the pandemic, ang tagal, 'di ba? And many people Mm-mm. talagang nag-struggle because they didn't have an emergency fund. So, yan po ang unahin natin, emergency fund. Thanks for sharing, Ja. So kayo po, yung mga nanonood, pwede nyo rin po bang i-share sa ating comments kung ano po yung inyong mga goals? Pwedeng personal goals, financial goals, career goals, relationship goals. Isulat nyo po, i-share nyo po dyan. Pwede po dyan. So, examples po ng mga goals na pwede nating isulat or i-goal, like this, for short term.
Christmas gifts. Mayroon ba kayong gustong pagbigyan? Or maybe you want to go out sa Christmas, you want to go to Tagaytay or Baguio or wherever. Handa na ba ang inyong fund for that? Dapat meron po tayong fund for our goals. And for medium term, it can be, by the way, yung short term, pwedeng 1 to 2 years po yan. Medium term, around 3 to 5 years. So kung magka-college na yung inyong anak in 5 years, dapat meron kayong iniipon na fund for the college fund of for the college education of your children. Pwedeng in 5 years time, gusto niyong magpunta ng Japan, oh, you start saving up for that. In 5 years, yung paunti-unti nating pag-iipon, lalaki din yan. And when the time comes, oh, meron na kayong naka-ready na fund. For long term naman, it can be 10 years or more, or you can include like a bigger house, a bigger car, a nicer car, or maybe you can start. Actually, not maybe. Kasi kailangan talaga simulan na natin ang ating retirement fund as early as now. Kung hindi pa po kayo nakakapagsimula, now is the best time. Kasi po, matagal-tagal pa po man yun, it's important na nagsisave na tayo ngayon kasi mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit. Okay? Ayan, so meron din tayong mga ini-expect na Christmas bonus. So yung mga members po natin na nanonood, maybe you have already received your Christmas bonus or 13th month pay or kung ano-ano pang mga incentives. Wow, very lucky po kayo kasi meron kayo yan, but make sure na you create a plan for that. Saan niyo po ba ito gagamitin? Ilista niyo na po, a portion of this will go to debt payments kung meron po kayong mga utang. Maybe a portion of it will go to additional investments or may naiisip kayong business. At a portion of it, pwedeng pambigay, panghanda, pangregalo, pwede naman po yun. It doesn't mean na puro na lang say puro invest. Pwede naman pong maglaan para sa sarili natin. Diba? Pampareban, sabi nga nila, or pwedeng pampaspa, why not? Basta, iplano po natin ng maayos ang ating pera. Okay? Ayan. So number 3 naman siya, ay pag-uusapan na natin kung paano ba tayo, paano ba natin ma-achieve yung ating financial and personal goals. So how will we get there? It's through the investments na tutulong sa atin, which will be our ally, our tool to get to where we want to be. Okay? So dito sa ating, ewan ko kung nakikita nyo ba sa picture, yung puno na maraming prutas. Kita nyo? Yan. So, maraming apples, di ba? Kung ikaw ang tatanungin ko dyan at sa mga nanonood, ano ang gagawin nyo para makuha yung prutas na yan? How will you harvest the fruit? Kasi maraming paraan para kunin yung prutas na yan, di ba? Bukod sa pagpitas, kung abot. How will you get the fruit? Ikaw dyan, anong gagawin mo? I think pipitasin ko siya on Oh, my own. yeah. Kung abot, no? Kung abot. Opo, kung kaya. Oo, Kung kung hindi, then kaya. we have tools to assist us on getting these fruits po. Like, katulad ng Like, ano? for example, ladder or Yeah. a net para po makuha Oo. natin yung fruits kung hindi man natin siya maabot. Ayan, tama. Thank you, Ja. Actually, nakikita ko rin yung mga comments. Sabi dito, ladder, yun nga, hagdan. Sungkit, susungkitin. Ayan, tama po kayo. There are different ways to get the fruits to harvest. Ayan, pwede ngang tsinelas, di ba? Yung mga bata pa tayo, tsinelas lang pag may kukunin tayong prutas like mangga. O, pwedeng tsinelasin na lang yan. Pwede tayong gumamit ng panungkit. Pwede namang hagdan kung meron. At pwede rin nating akyatin. Pero lahat ng yan, pwedeng may mga kaakibat yan na risks. And it's the same thing with investing. There are different ways, there are different instruments in investing na pwede nating i-try or pwede, kung saan natin pwedeng ilagay ang ating pera. So pwede tayong, like ito naman sa investing, di ba? Yung sa puno, ito yung mga different ways and tools na pwede natin gamitin. Sa investing, pwede tayong maglagay ng ating pera sa iba't ibang investment vehicles or products. Pwedeng sa stocks, sa bonds, art, yung iba nga nag-i-invest sa gold, di ba? May mga nag-i-invest ba dito sa gold? Sa mga antiques or sa mga collectibles? Iba't ibang, there are a lot of options po sa pag-i-invest. Yung iba nga, meron ding nag-i-invest sa mga retirement plans, mga ano pa ba dito? Yan, cryptocurrencies. Although ako personally po, I'm not saying that it's not
wrong to invest in that. But hindi lang po ako, I'm not just convinced kasi hindi pa ito regulated sa ating bansa and even in the world. So walang regulating body ang crypto. So don't worry, we're not going into crypto right now, pero sinasabi ko lang po that these are just some of the investment options and vehicles na pwede nating paglagyan ng ating pera. So let me just share with you yung two main types of investments. There is what we call direct investing. Ikaw mismo. Pag sinabi nating direct, ikaw mismo yung nag-i-invest personally. So stocks, pwedeng sa bonds. There are a lot of other options, pero let's focus on the two main or the basic investments. Sa stocks, ito ay share of the company. So kapag ikaw ay bumili ng stocks on your own, ikaw ay magiging shareholder or stockholder. Examples nito, halimbawa, yung mga stocks na pwede nating bilhin from the Philippine Stock Exchange are yung Jollibee, pwede yan, Meralco, PLDT, marami po yan. Yung mga malalaking companies po dapat ang ating binibili, yung matitibay niya, okay na yung kanilang financial standing performance over the years. Bonds naman, ito po yung mag-i-invest tayo sa bonds para po tayo nagpapautang sa corporation or sa government, and in return, they will give us interest over a period of time. So it's you who directly invest. On the other hand, yung isang type naman ng pag-invest is indirect investing. This is also what we call collective investment schemes, kung saan pinupul po o pinagsasama-sama po yung ating mga kaperahan, yung ating investments, at may nagmamanage po ng fund manager. Siya po ang bahalang bumili ng stocks, siya na po ang bahalang mag-invest nito sa bonds or real estate or kung saan-saan man. So wala na kayong iisipin. Mag-i-invest na lang kayo, let's say 1,000 pesos per month or auto deduction from your salary. Sila na ang bahala mag-invest ng inyong pera. So direct or indirect, nasa inyo po yun. But you have that option. So how do you earn from your savings accounts? 'Di ba po pag nag-open tayo ng regular bank savings, inaalam muna natin magkano ba ang interest diyan. So we earn from interest rates. So sa banks ngayon, ang mga regular or traditional banks, nag-range from 0.25% per annum. Per year na po yun ang ating pwedeng kitain. And sa mga digital banks naman, I don't know if you've heard of digital banks or if you are already putting some of your money sa digital banks, medyo mataas po ang kanilang interest rates. May mga 2%, may 5% pa nga. Pero kailangan po muna nating alamin at aralin, okay, before we put our money into any type of savings or investment account. Sa stocks naman, sa mga curious kung paano tayo kumikita sa stock market, there are two ways. So una, capital appreciation. Ibig sabihin, kung halimbawa bumili tayo ng stock ng isang company, let's say 100 pesos per stock or per share, after a few years, naging 120 na ito. So tumubo ka, nag-appreciate yung iyong capital. At kapag marami kang na-invest dito, malaki rin ang iyong tubo. So that's the first way of earning from stock. The second way is through dividends. So depende po sa performance ng company. Kapag okay po ang kanilang performance, okay ang kita ng company, nagbibigay po sila ng share ng kanilang dividendo. And I think this is also how you earn through Upslide, di po ba? Inaabangan natin yung dividends from our investment or savings from Capcom, diba, sa Upslide. So that's through dividends. Pwede pong dalawang yan ang pwede niyong ma-earn through your stock market if you have an account with the stock market. So how do you earn from real estate? Halimbawa, meron tayong investment sa real estate. Dalawa din po ang pwede. Pwedeng price appreciation, binili mo ng ganitong amount, price selling, mura lang. Tapos, over time, nag-increase na yung kanyang value, pinenta mo, malaki na yung, or meron ka ng kinita from your real estate investment. Or, pwedeng hindi mo ibenta, pero ipapa-rent out mo. So, you can also earn from rental income. So, samples lang po yun ng mga pwedeng ways to invest and how we earn from these investments. Marami pa pong ibang klase ng investments, like businesses, di ba? Pwede po tayo mag-earn either, depende po sa klase ng business. Pwedeng malaki ang tubo, pwedeng it takes a few years to return yung investment. So, depende po.
So ito naman mga examples ng mga traditional banks or mga investment instruments kung saan natin pwedeng ilagay ang ating pera. So pwedeng sa mga traditional banks, yung mga nakikita nyo dito, lagay nyo sa savings accounts, pwede din pong time deposit, pwede din actually tayong mag-invest sa mga UITFs, sa mga bond funds dito sa bank. Ang gagawin lang po natin is mag-inquire po tayo sa bank officer kung ano po yung mga available na investment products nila and try to study muna din on your own before you go to the bank para pag in-explain nila hindi na kayo mahirapang intindihin. Okay? Sometimes hindi lang nila ini-explain or sinasabi na meron silang ganitong mga investment options pero meron talaga. So antayin lang nila na ikaw ang magtanong before they give before they explain and they give out other information. And like what I mentioned earlier, meron din mga digital banks. Ilan lang to sa mga digital banks dito sa Pilipinas. So try niyo po. Ako, I personally have CIMB account. We also have Maya. Maganda rin ang GoTime. But again, i-search niyo po muna. I-research niyo po muna kung alin po ang sa tingin niyo ay gusto niyo or meron kayong savings account dyan, edi ilagay niyo po. Try niyo pong maglagay ng inyong some of your money there kasi mas mataas po ang interest rate compare sa bank. Pero online lang po lahat ng transactions dito sa digital banks. 'Di ba sabi mo kanina Ja, you also have digital bank accounts? Ano ba ang Yes iyong po. account? Actually, I'm using Maya Maya. Savings po. Opo. Doon po Oh, ako nagbi-build ng emergency fund kasi it's yan. earning interest din eh. So, Yes. Tama. 'Di ba mas malaki ang pwedeng tubuin sa digital banks. Pero it depends pa rin po kasi mm-mm. yung iba takot pa rin mag-online, 'di ba? Kasi nga daming mga scams, daming mga nawawalan daw ng pera. So always do your due diligence before you put your money in any savings account or investment account. Meron din po tayong mga stock market brokers. As of today, there are 36 na stock market brokers na listed sa PSE or Philippine Stock Exchange. Ilan lamang po ito. Ako, personally, I'm using COL Financial. So kung meron kayong account with BDO, BPI, meron din silang sarili nilang broker account. Okay? I-search nyo lang po yan. Then, mutual fund companies, ilan lang po ito. And I'm sure or maybe some of you have already invested in MP2, Pag-ibig MP2. So, pwede nyo rin po i-consider kasi sayang po, medyo malaki din po ang kanilang dividend na binibigay every year. Kung titingnan nyo po dito sa right side, over the past 5 or 6 years, average 6 to 7% ang kanilang binibigay na dividend. And tax-free po ito. So kung meron kayong extra funds, meron kayong extra money, try nyo rin pong mag-invest or ilagay ang inyong investment sa Pag-ibig MP2. Ito po yung ibang information sa left side. You can search online Pag-ibig MP2 and you'll get a lot of results about MP2. Pero ba't pa tayo lalayo, 'di ba? Lahat na po ba tayo dito members ng Appsly? Sige nga po, patingin ng comments nyo. Lahat na po ba tayo ay member ng Appsly at meron po ba tayong savings or Capcom account sa Appsly? Sige nga po, patingin sa comments. Ayan. So ba't pa tayo lalayo? Alam niyo po ba, ang Appsly ay isa sa mga nagbibigay ng malaking dividend dito sa Pilipinas. Kaya lang po, ito lamang ay para sa mga AFP members at sa kapamilya, 'di ba? So I wish pwede ako kasi ang laki ng dividends, pero hindi ako pwede kasi wala akong kapamilya at hindi ako member ng AFP. So kung kayo po ay member, take advantage niyo po ang AppsLY, contribute, ipadeduct niyo po sa inyong salary ang inyong contributions para ma-take advantage niyo rin po yung high dividends, yung tax-free na income from your investments. At ito pa nga, aside from Capcom, meron pang savings, savings deposit, and pension account. Ikaw ba, Jack, meron ka na rin ito, di ba? You have this also? Hello po. Hello. Yeah.
Ayan. Actually, wala pa po akong Wala APSLA pa. kasi bago pa lang po ako. Pero this is Oo. one of the things that I'll probably get po by next year. Yes, oo. Ganda nito. Sayang nga, sana pwede rin ng iba dito, no? Pero sa mga members po na nandito, nako, take advantage niyo na po yan. Ang laking tulong po ng dividend. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano nakakatulong yung compounding dividends and interest ng inyong mga investment accounts. Ayun, so marami akong mga na-share na investment instruments kung saan nyo pwedeng ilagay ang inyong pera. Pero investigate before you invest. So always do your due diligence, research muna bago ka magbigay ng pera. As what it says here, the higher the risk, the higher the potential return. So kung gusto nyo ng mas malaki ang kita na investment, make sure na aware din kayo sa risks nito. And if it's too good to be true, kung ayaw nyo mag-research, run away na kagad. Huwag na kayong mag-atubili. Huwag nyo nang i-entertain. Pag may nagsabi sa inyo, uy, na doble yung pera ko in just 1 month, mag-invest ka na rin dito, nakita ko na to. Well, ang dami kong naririnig niya na during the first few months, yung ininvest nila sa isang instrument, na doble naman, bumabalik yung pera. Pero after a few months, bigla na lang naglaho. At gusto nyo rin ba ng ganon? Syempre, we don't want that to happen to us, right? So, if it's too good to be true, magdalawang isip na tayo, i-research natin, i-check natin with SEC kung legit ba yung company, and check with others, you check the reviews, lahat po makikita na natin online. So kung may mga issues about the company, wag na po natin subukan kasi baka mawala pa yung ating pinaghirapang pera. Di ba? Alright. Now, let's talk about the things that we should consider before investing. So, meron tayo dapat i-consider eh. Hindi lang tayo dapat basta-basta nag-i-invest. Kahit marami kang pera, kailangan pa rin natin alamin ano ba yung goal mo. Bakit ka mag-i-invest? Para saan ito? Para sa college fund, para sa retirement fund, para sa house, or sa car? Dapat alam natin kung para saan yung iniipon natin. Next is time horizon. How long are you going to save money for that goal? 5 years ba yan? 10 years? Dito natin malalaman kung short term, medium term, or long term. And we have to know our risk profile. Pag nag-invest tayo, let's say sa mga bangko, meron silang ibibigay sa atin na questionnaire to know your risk profile. Agresibo ka ba in terms of investing? Gusto mo ba malaki kagad ang kitain mo or malaki ang high potential high potential return ng inyong investment, pero mataas din ang risk nito, pwede ring malugi, or gusto mong kumikita pero hindi ganun kataas ang risk. So meron pong mga questionnaires dyan. You have to go through that pag kayo po ay nag-invest directly. Di ba kanina, may direct investing, may indirect. So you have to go through the risk profile. At dito po natin malalaman kung ano ang investment na bagay sa'yo. Depende sa goal, time horizon, and risk profile. So where should you invest? That's the next question. Again, depende po sa kaninang sinabi ko. Goal, time horizon, amount. Let's say you're just saving or you're saving for your initial 6 months worth of emergency fund. Gusto mo itong ma-save within 1 year. Yan yung time horizon. Amount, let's say 180,000. Why 180,000? Kasi let's say 30,000 ang inyong monthly expenses. So gusto mo meron kang times 6 nito para in case nawalan ka ng work or nagkaroon ng medical emergencies or any emergencies na hindi inaasahan. So meron kang nakatabi dyan na 6 months worth of emergency fund. Okay? So saan mo to ilalagay? Anong investment? Pwede mong ilagay sa digital bank. Kagaya ng kay Ja, nasa Maya daw para kahit papano merong tinutubo, may interest. Mas mataas ang interest rate dito kaysa sa regular. Pero kung hindi po kayo komportable sa digital bank, if it's new to you, okay lang naman. Ilagay niyo po sa regular na savings account kung doon po kayo kampante. Kasi we are also considering your risk profile. So kung college pa naman, 5 years to go pa, amount na kailangan nyo para sa pagpapaaral ng inyong anak, let's say 1M, lagay nyo sa Pag-ibig MP2. It's 5 years naman yung ng MP2, so in 5 years, kikita ka na ng dividendo every year, di ba? 6-7%, not bad na yan. In 5 years, magkano din yan? Malaking tulong.
And kung retirement fund, let's say 20 years pa, magre-retire ka na, kung 40 ka ngayon, 20 years, at gusto mo magkaroon ng 10 million. Sapat na ba ang 10 million? Sige nga, patingin sa chat box. Malaki na ba ang 10 million na retirement fund? Malaki na, di ba? Pwede na. So, pwede natin ilagay yan, since matagal pa, 20 years pa, pwede natin yan ilagay sa equity fund or sa stock market. And again, why not ilagay na natin dito sa AFP SLY, AppSLY, dahil mataas po ang kanyang dividend rate. Okay? So, ganun po tayo mag-invest. Bago kayo magtanong, mayroon ako dito 20,000, saan ko pwedeng i-invest? Tatanungin muna natin sarili natin para saan ito, ano yung goal, gaano katagal mo itong isi-save or i-invest, yung time horizon, ano ba ang risk profile mo, aggressive ka ba or conservative, and then you'll find out kung saang investment na babagay ang inyong pera. Okay? Now, the question is, can you invest by yourself? Ang pwede natin tanongin, may pera ka ba, pero wala kang time at expertise? It's not enough to have a lot of money to invest. Kung wala kang time and expertise, then maybe investing by yourself is not for you. Unless gusto mo or mag-aalat ka talaga ng time and commitment to learn, to research. Pero kung wala kang time, walang expertise, hindi ka makakapag-commit, then I suggest that you put it in a mutual fund, in a pooled fund. Yung kaninang sinabi ko, indirect investing, AppSLY, sila na yung bahalang mag-invest ng pera mo. But if you have time or walang pera, but you have time and expertise, wag ka na muna mag-invest, magtrabaho ka muna, di ba? Para makapag-ipon, so you have some money to invest. So, yan po, balansein nyo lang po. Kung kaya nyo po mag-invest by yourself, you want to take the risk by yourself, then you invest directly. Pero kung hindi nyo po kaya at hindi po kayo confident, then you put your money in a pooled fund. All right. Now, let's talk about compound interest. We have few more minutes pero try natin no i-cover ang compound interest kasi ito talaga yung meat ng investing. So compound interest, it's the interest you earn on interest. So kung ang capital nyo ganito, let's say 100,000 over a period of let's say 1 year, ang interest nito isasama na doon sa capital para next year mas mataas na. Pumatong na, nagpatong-patong na yung interest na tumubo na rin yung interest. So that's what we call compound interest. And to explain that further, let me show you some examples. Okay lang ba? Okay pa po kayong lahat? Hindi pa po information overload? May natututunan pa ba kayo? Sige nga, patingin Yes sa naman chat. po, Miss Janice. Pero before we continue po, Oh yeah. i-remind ko lang din po ang ating audience, ang ating live viewers na magpadala po sila ng questions nila about our topic today sa comment sections ng ating Facebook Live. For other Yes. AFP MBAI questions naman po or inquiries, message lang po kayo sa aming Facebook page or email us at mail@afpmbai.ph. And huwag niyo rin pong kalimutan na i-share ang link ng ating Facebook Live dahil maaari po kayong maging isa sa lucky random sharers na mananalo ng 2,000 pesos. So I hope this is a good motivation for us to keep up with our discussions po, no, Miss Janice? Yes, tama. Thank you, Ja. So tuloy na natin. So compound interest is the interest you earn on interest. At ito nga po yung compound interest sample natin. So depende po kung ilang taon na kayo ngayon. So kung 50 years old, you still have, let's say lang ang goal natin dito is retirement fund, halimbawa. So kung 50 years old kayo ngayon, you have 10 years to save for it. Kung 40 naman, you still have 20 years. Kung 30 years old, you still have 30 years. Kung 20 kayo ngayon, you have 40 years, assuming na magre-retire kayo at 60 years old, okay? So kung halimbawa lang ang kaya nyong ipunin every month is 2,000, ito po yung maiipon nyo over the next 10 years, 20 or 30 or 40 years. Pero tingnan naman natin kung magkano ang tutubuin nyo kung inilagay po natin sa investment instrument na 1% ang kita every year na nagko-compound, na isasama na yung interest. So ito po ang kikitain. Pero kapag nakahanap po kayo ng investment na 5% ang kayang ibigay na interest rate, ayan, mas malaki po ang tutubuin, ang kikitain, ang maiipon nyo over a number of years. At kung nakahanap naman po kayo ng mas mataas pa ang interest rate na investment, mas mataas din ang inyong
maiipon. Mas malaki rin ang inyong maiipon over the number of years na pag-iipunan nyo. So, kita nyo ang difference? So, it's up to you. Kayo na po ang bahalang mag-decide saan nyo po ba gustong ilagay, ano po ba ang risk profile nyo, at kaya nyo bang ilagay doon or consistently na mag-save and invest sa instruments na to. Nabanggit ko na kanina kung saan nyo pwedeng ilagay. Pwedeng 1%, maybe digital bank, 1 to 5%, 5% sa mga stock market or kung saan man, and 10% pwedeng sa mga instruments. Kayo na po ang bahala. Yun sa mga nabanggit ko kung ano po. And kung hindi naman masyadong malaki ang inyong expenses at kaya nyo mag-save ng 5,000 a month, ayan, mas malaki pa po ang inyong maiipon pagdating ng 60 years old if you choose to save at least 5,000 pesos per month over the years. Okay? So yan po ang power of compound interest. And here's a sample compounding interest. Halimbawa lang 10% per annum na 5,000 monthly ang savings. So yan, ito po ang inyong yearly na ipon, 60,000 kasi 5,000 times 12, 60,000. Pero kung sinamahan na yan ng interest, 6,000 ang tubo for the first year, the next year, kung ni-reinvest, the keyword here is reinvest. Ini-invest po natin, hindi po natin kinuha yung interest or yung dividend. Ni-reinvest po natin. So, mas lalo po siyang lalaki. Over time, lalaki, lalong lalaki ang interest. Ito pa lang naka-highlight ng green, ito pa lang yung interest income nyo. So, hindi pa dito kasama yung nahulog nyo. So, over, let's say, kung 40 years old ka ngayon, nag-invest ka every month 5,000 over the next 20 years, makakaipon ka ng 1.2 M. Pero dahil nasa isang magandang investment ito, pwede kang at 10% per annum, pwede kang kumita ng interest income lang pa lang, 2.5 million. And over the next 20 years, meron ka ng 3.7 million na retirement fund. Hindi na masama, di po ba? Pwede na ba ang ganitong amount sa inyong pagre-retiro? Di ba? Di ba ang sarap pong mag-retire na hindi kayo aasa sa ibang tao, pinag-aagawan kayo ng inyong mga anak at mga apo dahil kayo po ay mayroong pension. Pero again, it's not just about the money. It's what money can do for you. Sabi ko nga dito, meron akong magandang quote dito, money is not the goal, it's a tool. It helps create experiences, it spark opportunities, and design a life filled with significance and purpose. Marami pong pwedeng magawa ang pera para sa atin. It's not the goal itself eh. Money in itself, it's just neutral. Money, papel lang yan. Pero ang pwedeng magawa ng pera for our families, it's priceless. Diba? Makasama mo yung mga kapamilya mo, makapag-travel kayo, mabigyan mo sila ng magandang education, ma-sustain yung mga pangangailangan nyo sa araw-araw. It gives us peace of mind, diba po? And sa pag-i-invest, kailangan din natin i-consider ang inflation. Ano ba ang inflation? It's the rate of increase in prices over a given period of time. Sa ngayon, ang taas-taas na ng inflation, di ba? Ang pera natin, yung 1,000 natin, ilang kilo na lang ng bigas ang mabibili, ilang kilo na lang ng karne, di ba? And average na inflation rate over the last 10 years, mga around 5%, ganon, naglalaro ng 5%. So, kailangan talaga natin i-invest ang ating pera dahil kung nakalagay lang ang ating pera sa isang regular na savings account, kakainin po ito ng inflation. Okay? So, kailangan po na sabayan natin ang inflation by putting our money, investing our money for the long term para kumikita din po ito. Alright? Ayan. So, next page. Kagaya nito, example ko lang. Kung ang inflation rate ay 4%, 18 years bago madoble ang presyo ng bigas. So kung ang 25 kilos na bigas is 1.3 ngayon, in 2041, dahil sa rate ng inflation, pwedeng nadoble, 2,600 na ang presyo ng isang sakong bigas. Sakit, no? Diba, Ja? Kaya dapat talagang mag-invest na tayo. Magsimula na tayong mag-invest. If we have already started investing, i-continue lang natin. Ituloy lang po natin. Ayan. Kailangan natin i-consider ang pag-i-invest long-term kasi marami po tayong mga goals in life. At hindi po yan one at a time. Sabay-sabay po yan. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, saka na lang ako
mag-iipon para sa retirement pag natapos na yung mga anak ko. Paano pag natapos sila, 60 ka na, edi wala ka pang retirement. So we have to, that's why financial planning is very important kasi ano yan parang nagsasabay-sabay yan minsan. Nagpapaaral ka ng anak, nagsisave ka for emergency fund, nagsisave ka for your car, for house and lot, and for your retirement. So it's really important that we have a good and sound financial plan. So yun, it's also important dahil nag invest tayo na i-consider din natin yung mga risks na involved. Kaya dapat meron po tayong emergency fund. Huwag nating i-invest yung ating emergency fund kasi paano pag biglang may nangyari sa kapamilya, biglang may na-hospital, wag naman sana. At yung pera natin lahat nasa investment. Paano natin magagamit yon? Either we have to pull it out at a loss kahit na lugi, kasi kailangan natin for emergency, wag naman sanang ganon. Kaya dapat meron tayong nakaseparate na emergency fund or emergency fund muna before tayo mag-invest. And it's also important na meron tayong healthcare, meron tayong HMO, health card, para in case na may magkasakit, hindi tayo parating doon kumukuha, humuhugot sa ating savings and investment. Meron tayong healthcare. Pinaglalaanan natin ang pambayad natin sa HMO para pag may nagkasakit, merong tulong na matatanggap from HMO providers. And it's the same thing with insurance. Napaka-helpful po ng AFPM Buy kasi ngayon nga lang po, di ba, nagbibigay sila ng ganitong mga financial literacy programs na naglalayong mag-inform, mag-educate sa inyo ng kahalagahan, not only ng investment but also insurance in terms of risk management. Everybody po is at risk of mga uncertainties like death, pwedeng ganon, or health issues. Kaya dapat po meron tayong insurance. Kaagapay natin ang AFPM Buy sa pagpuprotect po sa atin. Kaya sa lahat po ng members, be grateful po. You're lucky po dahil meron pong AFPM Buy na tumutulong, sumusuporta po in terms of insurances. Marami po silang products na pwede natin i-take advantage. And syempre, education. It's important that we are on top of all of these things na meron tayong mga investments, dapat aware tayo yung mga scams para hindi tayo ma-fall into those scams. Alam natin kung saan natin pwedeng ilagay ang ating pera. So, let's make it a point, a goal na educated tayo, financial literate tayo. And one thing po na pwede natin gawin ay yung ganito, mag-attend ng mga financial literacy seminars, webinars, at magbasa online. There are a lot of resources online. There are a lot of videos online na pwede niyong panoorin. And some strategies na lang before we end. Make sure that you start early, like what I showed you earlier. Mas maaga, mas madaming time ang inyong pera na mag-grow over time. You can take advantage of compounding interest if you start early. Pero kung hindi pa kayo nakakapag-invest or nakakapag-start, start now. Sabi nga, the best time to invest was yesterday and the next best time is today. Okay? So start now, start early. And then invest consistently. Wag lang yung ngayon lang dahil may Christmas bonus or may 13th monthly, but you do it consistently. Kahit maliit lang yan na amount, if you do it consistently every month for several years, over time, lalaki ang inyong maliit na iniipon. Over time, maiipon din yan, malaki din yan, magko-compound din ang interest niyan, at malaking bagay na yan sa inyong mga financial goals. And lastly, diversify. Don't put all your eggs in one basket. Huwag puro savings, dapat meron din for investment. Huwag puro real estate, dapat ilagay din po natin sa iba pang instrumento para in case na magkaroon ng issue or malugi man ito for now, at least meron ka pang ibang investments na hopefully kumikita. So diversify. Hindi lahat nandito, kundi iba-iba ang baskets na pinaglalagyan nyo ng inyong investments to mitigate risks. So kung babalikan natin yung question natin at yung sa intro natin, if you plant a seed today, do you expect to see a tree tomorrow? At syempre, ang sagot natin, syempre, hindi. Hindi yan agad-agad tutubo. Pero tandaan natin na kapag nagtanim ka ngayon, pag may itinanim, meron kang aasahang harvest. Pag may itinanim, may aanihin. Kaya tayo po lahat, i-goal po natin na magtanim ngayon. Let's invest now para in the future, meron po tayong maha-harvest.
And let me end with this quote by Dr. Robert Schuller. Any fool can count the seeds in an apple, but only God can count the apples in one seed. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay may natutunan kayo. So, Ja, ano ba ang ating mga katanungan dyan? Maraming salamat po, Miss Janice. Talaga naman po malaki ang impact sa time ng pagpapalago ng investment. I'm sure marami pong natutunan ng ating members this afternoon, and actually we have some questions. So ngayon po, andito po si Miss Viel. Siya po ang magbabasa at tutulong sa ating sagutin ang mga katanungan ito. Hi, Miss Biel. Hello, good afternoon po sa ating lahat. Before we proceed dun sa question, may comment lang po from the comment section ng ating Facebook. So from Sir Ratmund Edgar Valladares Pagente o Pagente. Magkaroon sana ng kapkon daw sa MBay. Anyway, sir, hindi ko yan masasagot as of the moment. Pero, yung nabanggit ni Miss Janice kanina, di ba, we're talking about investments. AFP MBAI has ano rin po kasi endowment plans, specifically yung ating Savers Protection Plus. So kung gusto nyo pong makita yung details niya, nandyan po yan sa aming website, afpmbai.com.ph. Pero just to give you a quick run through ano ba ang benefits and features nitong Savers Protection Plus, which is the 10-15 endowment plan. 10 years lang po itong babayaran. Ang maturity po niya ay on the 15th year. May 20% bonus po siya starting on the 10th year up to the 14th year nung plan. And ang dividend niya nagsa-start on the 4th year. Tapos twice po ang insurance coverage niya 6th year onward. So, ayan. If you want to know more about that, yan po, check nyo lang po, kumpleto naman po yung details sa mga produkto ng AFP MBAI sa aming website. Again, that's afpmbai.com. For our question po, Ma'am Janice, siguro po balik tayo dahil nga una sa lahat ang kailangan nating kailangang ayusin or bigyang pansin before we invest would be our relationship with money nga, 'di ba po? Yun po yung pinaka-basic. So, siguro ang question natin, ma'am, is paano ba i-improve? May specific steps ba or tips paano natin ma-improve yung ating relationship with money? Yan, ma'am. Thank you, Viel. Tama ka. By the way, balikan ko lang yung sinabi mo. Yes po, sa lahat ng mga nanonood, marami pong products ang MBAI na pwede nyo ring i-consider na can also be a good part of your portfolio, investment portfolio. So yung nabanggit niya nga kanina, ang ganda po ng benefits niyan. So kung mayroon po kayong questions, just reach out to MBAI po para ma-explain pa nila further. And going back to your question, Miss Viel, regarding sa relationship with money, it's really important. Kaya nga sa mga previous sessions natin sa Money Talk series ngayon, inuna natin yung relationship with money, psychology of money. Dahil unang-una, ito talaga ang malaki ang impact in terms of handling our finances. The way we handle our finances, rooted from nung mga bata pa tayo, di ba? Sabi nga sa mga psychological research, around 6 to 7 years old, diyan nabubuo yung ating behavior pagdating sa pera. Diyan nagsimula, diyan nag-start. So alamin natin, paano ka ba tinuruan about money? Open ba kayo in terms of conversing or talking about money when you were kids? Kasi kung hindi kayo open, ngayon, paano kung ikaw ay may asawa na, may pamilya na, at hindi na napag-uusapan ng pera, the issue na yun, di ba? Kaya hindi kayo nagkakasundo sa pagbabudget, pagsisave, because something in your childhood is holding you back from discussing money openly. So it's very important that we understand first yung relationship natin with money and assess, nakakatulong pa ba to sa atin? Does it still serve us? Kasi kung hindi na, bakit hindi natin i-change, i-adjust? And one way na pwede natin gawin is to have positive money conversations with ourselves or what we call affirmations. So kung ngayon parati natin sinasabi,
ano ba yan? Ubus na naman ang pera ko. Ano ba yan? Ang dami nating utang. Parati na lang ganitong buhay natin. Yung mga negative na yung mga sinasabi natin. Minsan, unconsciously sinasabi natin yan. Dumaan lang sa pala ng mga ang pera ko. So instead of saying that, why not say something like, money comes to me easily and effortlessly. Money is my friend. Money is my servant. And with money, I can give good life to my children, to my family. So instead of saying negative things about money, why not think of it as your friend, as your ally, as your servant? Para mas maging, parang nag-open pa yun ng more opportunities for you if you have a positive relationship with your money. Kaya unahin po natin yan. Thank you, Yun. Miss Janice. And Yes, very clear naman to po add, yun. So, to add pala, Viel, if you don't yes, mind, go ahead, be ma'am. grateful. Be grateful. Kahit gaano kaliit, kalaki ng kinikita nyo, ng nare-receive yung income, be grateful. Kasi doon nagsisimula, gratitude breeds opportunities and more abundant blessings. Magpasalamat po tayo whatever we receive, kung ano man pong meron tayo ngayon, it's a blessing. Huwag po natin kakalimutan magpasalamat. Instead of complaining, ang daming bayarin, ang daming mga expenses, ang laki-laki ng tax, why not say, thank you Lord, may sweldo ako ngayon. Thank you Lord, may work pa rin ako ngayon. Thank you Lord, may inaasahan akong Christmas bonus or 13th month pay. So, yan, gratitude. Yes. Tama yon, Miss Janice. We strongly agree. Thank you for imparting yon. So, positive affirmations. Totoo naman yan. It doesn't work lang naman sa pera. So, in general, in life. Yes. So, totoo po yan. So, sabihin natin, imbes na walang pera, meron pang pera. Meron yan. Laging meron. May parating. Yes. So, yan, hindi na po natin patatagalin pa. Back to you, Jack. Alam ko meron kang mga i-announce na winners, di ba? So, thank you very much. Salamat po, Miss Biel, and thank you po, Miss Janice, for answering those questions. Now, let us congratulate our 2 lucky random sharers. So, sila po ay sina Bonifacio Jr. Credo U. So, congratulations po. And we have another winner po. Si Sir Henry Villania Argayosa. Yan. Congratulations po to both of you for winning 2,000 pesos each. Wow. Pakiabangan po ang pag-contact sa inyo ng ating AFP MBAI marketing team member. So, thank you po, Ms. Janice, for sharing the basics of long-term investing sa amin. Thank you rin po sa members natin na nakatune in with us today, this afternoon, sa AFP MBAI official Facebook page. Maraming salamat po, Ms. Janice. Thank you so much. And congratulations sa winners. And maraming salamat again, AFP MBAI, kina Ms. Viel, Sir Poppet, at sa lahat-lahat ng AFP MBAI team for the invitation to share some of my insights about long-term investing. At syempre, kay Ja, thank you for your participation and for sharing your thoughts also. By the way, Ja, hindi ko na ipakita kanina, if they have any questions or if they want to learn more about personal finance, budgeting, saving, and investing, pwede nilang i-visit ang aking YouTube channel. I-search lang nila Pinay Investor sa YouTube. Meron din po akong Facebook page and IG, Pinay Investor din. And if they want to read some of my blogs and articles about investing, about personal finance, pwede po silang pumunta sa aking website, thepinayinvestor.com. Yun, thank you so much. Thank you po, Ms. Janice. And again, to our live audience, maraming salamat po. Tune in po ulit kayo sa next episode natin on December 15, dito ulit sa ating official Facebook page. From 2 p.m. to 4 p.m. po tayo noon. Mag-extend po tayo ng konti kasi last episode na po natin yun for this year. And we want to cover risk management, online platforms, and Christmas/New Year budgeting. So kita-kita po ulit tayo para sa isa na namang episode ng Money Talks, Usapang Investment.